Hi crafters! Tara, wrapping tutorial muna tayo. Dahil nagsisimula pa lang tayo, start tayo sa mini bouquet. 50 pesos ko nga pala yung binibenta dito sa amin. Taga Palawan nga pala ako, Puerto Princesa. Yan nga pala yung mga kailanganin natin. Syempre bulaklak, tape, styro, yarn, tapos scrap na wrapper. Yung mga nagkusot na pambalot lang naman yan sa styro. Tapos glue gun. Stick nga pala, 6 inches yan. Hahatiin ko lang sa gitna. Ginamitan ko nga lang pala siya ng gunting para maputol. Wala kasi akong pamputol ng stick. Yan, kalahati lang yung gagamitin natin ha. Diyan nga pala natin gagamitin yung yarn pambalot. Sakto nyo lang na hindi na makikita yung stick. Konting higpit na rin para hindi gumalaw yung bulaklak. Panoorin nyo na lang kung paano ko binalot ha. Kayo na bahala kung gagamit kayo ng yarn or floral tape. Basta ang mahalaga, makover nyo yung stick, hindi na siya makita. Yan, ginlo ko lang siya para secure na hindi na mababadbad yung yarn. Ayan. Diyan ko naman gagamitin yung scrap na wrapper. Yung mga nagusot na, yan, nagusot na kasi yan. Sayang naman, kaysa itapon ko, ipambalot ko na lang siya sa styro. Ganyan ko na nga lang pala siyang binalot. Ayan. Dahil maliit lang siya, maliit lang din na wrapper yung ginamit ko dyan. Ayan, ganyan lang. Okay lang yan kahit hindi mo makover lahat. Ang mahalaga lang yung ilalim at yung ibabaw matakpan mo. Minsan kasi may mga customer na sinisilip yung ilalim at yung loob ng bouquet. Maganda rin na natatakpan siya para presentable siyang tingnan mapaloob or labas ng bouquet. Ginamitan ko nga lang pala siya ng ganyan. Di ko alam kung anong tawag dyan. Para siyang net, ganun. Ayan, pinalibutan ko lang siya ng tape para hindi siya gumalaw. Gumagamit pala ako ng ganyan para kahit na same color sila ng wrapper na gagamitin mo, lulutang pa rin yung ganda ng bulaklak. In-arrange ko lang siya ng konti bago start na tayo sa wrapping. Kalahati nga lang pala ng wrapper ang gagamitin ko dyan. Ayan. Tapos yan, hahatiin ko siya sa 3. Ayan, ganyan. Tapos yan naman hahatiin ko sa 4. Yan, 4 sila. Tapos yung isa naman, hahatiin ko sa 2. Ganon din yung isa, hahatiin ko sa 2. Nga pala yan, hahatiin ko sa 2 pa. Ayan, ganyan. Tapos start na tayo. Fold mo lang ng ganyan. Tapos tape mo siya. Ayan. Tanoorin nyo na lang kung paano ko siya nilagay ha. Ayan. Mas magandang tape ang gamitin nyo kaysa glue ha. Sa glue, gagamit ka pa ng kuryente. Ang mahal-mahal ng kuryente ngayon. Ayan, mapapasok ka pa. Pag tape, ganyan lang, okay na. Hindi pa gagalaw. Dati kasi ang ginagamit ko, glue. Parang natatagalan ako pag glue yung gamit ko. Kaya lumipat ako sa tape. Ingatan nyo lang talaga na hindi magugusot ang wrapper nyo kapag nagra-wrapping kayo. Kadalasan kasi nasusukat ang presyo ng bouquet sa ganda ng wrapping. Pero ako gumagawa lang ako yung kaya lang, afford lang, lalo ng mga estudyante. Parang kadalasan kasi mga customer ko estudyante, binibigay nila sa magulang nila or sa mga kapwa rin nila estudyante. Ganun. Yan nga pala, hinati ko nga pala yan sa 3 ha. Yan, ganyan lang. Hatiin ko siya sa 3. Tapos, ipo-fold ko lang yan. Sa pag-fold, ganito lang. Ayan, ganyan lang. Ayan. Tapos, dyan ko siya ilalagay. Sa paglagay naman ng ganyan, dapat pantay-pantay ha. Para hindi tayo mahirapan mamaya maglagay nung parang handle ng bouquet. Next naman, gagawa na tayo ng handle ng bouquet. Tinupi ko lang yan. Kaysa gupitin ko, tinupi ko na lang. Tinutupi ko siya para hindi masyadong mahaba. Tignan yung bouquet. Ayan, ganyan lang. Tinodoble ko nga pala yan ha, para medyo matigas siya. Kasi pag isa lang parang ang lambot, parang
tutupi siya agad. Yan, ganyan lang. Mahalaga lang hindi siya magugusot. Yun lang naman yan, importante dyan eh. Yan. Advice nga pala sa mga bago pa lang nagsisimula sa pagbubuke, huwag muna kayong gumamit ng, ito kagaya ng ginamit ko, paper kasi to. Gusutin talaga to. Siguro mas maganda na gamitin nyo lang muna yung plastic. Nung nagsisimula pa lang rin ako mag-wrap, plastic yung ginagamit ko para hindi ako masyadong mahirapan. Ganyan nga pala ako maglagay ng ribbon sa bouquet. Hindi ko siya tinatali kasi kadalasan nagugusot. Yan, mas maganda kasing ganyan para presentable siyang tignan. Hindi pa siya nagugusot. Ayan, tapos na pala tayo. Ang dami ko palang naikwento. Sana nasundan nyo ha. Salamat.